Pinananap ka natin ng drama. Pakisuyong tandaan na walang sino man ang pinahintululang kumuha ng mga litrato mula sa limang bahagi ng tablado o sa paligid dito sa panahon ng drama. Bagaman pinahintulutan ng paggamit ng mga camera, video recorder, at iba pang mobile device ay matutuan, pakisuyong maging konsiderasyon sa iba at iwasang makasagabal sa kanilang panunulo. Pakisuyong huwag umamit ng flash o anumang electronic lighting. Ang mga camera, pagkamitan sa pag-record ay hindi pwedeng ikonekta sa kuryente o sound system ng konvensyon. Hindi rin ito pwedeng ilagay sa mga pasilyo o sa daan. Kuya, ba't masabi? Tensya na kuya. Paano natin maihanda ang ating puso at isip na sa harapin nating mga pagsubok? Ano mga nagkakatangian ng nakatutulong sa tapat ng mga lalaki at babae ng unang panahon para mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok? Ilang ba inisayo ni Brother Marcelo P. Scribano, ating convention overseer at coordinator ng ng mga matatanda sa Novales Congregation, Cavite City, at ng kanyang mga kasamang drama na pinamagataan, ihanda ang puso sa darating ng mga pagsubok. Madalas makita ang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, nangunguperte kahit sa mga lansangan, bus stop at kung saan-saan pa. Pero ngayon, isang napakahalagang desisyon ng korte ang mabago sa lahat ng iyon. Bunsod ng napakatinding batikos sa reliyon. Totoo ba to? Paano ka, Dan? Nag-isip ko ka. Halika. Ang pagsaysayang desisyon ito laban sa kalayaan sa relihiyon, ang pagbabawal sa gawain ng mga saksi ni Jehovah sa bansa ay agad na ipatutupad. Ano? Pero bakit? Ma? Ano pong nangyayari? Sarap pa naman ang tulog ko. Michael, Alice, pakinggan niyo to. Walang magkulat ng ano ang parusang ipapataw sa mga hinuli kagabi. Pero nilinaw ng mga autoridad na sino mang saksi ni Jehovah na makipag-usap sa iba tungkol sa kanyang paniniwala ay aarestuhin at papatawan ng mabigat na parusa. Ito po si Kenneth Franco, nagbubulan. Balik tayo sa studio, Brenda. Salamat, Ken. At ngayon, Totoo po ba yan? sari-sari ang reaksyon ng gobyerno at ng mga saksi ni Jehovah tungkol sa pagbabawal. Nakakatakot, Ma. Ano nang nangyayari sa atin? Ay, salamat, Kuya Ted. Kala ko kung sino na. Musta, Dan? Good morning, Leia, Michael, Alice. Nabalitaan niyo na ba? Kakapanood lang namin. Hindi ako makapaniwala. Bakit biglang-bigla naman? Ano kung nangyayari, Kuya Ted? Upo muna tayo. Kahapon, nagbaba ng desisyon ng korte. Bigla na lang dumating ang mga pulis habang nagpupulong ang East Congregation kagabi. 10 kapatid ang inaresto. At may isang bilbo. Talaga po? Yun ang balita. Hindi talaga ako makapaniwala. Kahapon lang, okay pa. Magkakasama pa nga tayo sa larangan. Malayang bansa to, kaya bakit nagkaganito? Napakabilis. Nagulat din ako, Dan. Pero inaasahan naman natin na talagang mangyayari ito. Hindi ko na po akalain ngayon na ang tahimik nga po dito. Kuya Ted, ibig sabihin, aarestuhin din tayo? Hindi pa natin alam ang mangyayari, Michael. Pero ito ang tiyak. Dapat natin ihanda ang ating puso sa darating ng mga pagsubok. Paano na yan, Kuya Ted? Mawawalan ba ako ng trabaho? Paano ang bahay ko? Ang pamilya ko? Maghintay na lang muna siguro tayo, Dan. Pero tandaan nyo, nangyari na ang ganito sa iba't ibang panig ng mundo. Parang noong kay Hitler po? Hindi, Alice. Ngayon,
May mga lugar kasi na ipinagbabawal o hinihigpitan ang gawain natin ngayon. Paano na yan? Anong gagawin natin? Gaya pa rin ng dati, manalangin at magtiwala kay Yehova. Magpaakay sa kanyang salita. Ano po kayang ulat sa Biblia ang makakatulong sa atin? Alice, pakikuha mo nga ako ng Biblia. Opo, Kuya Ken. Bagay ko, lahat tayo, pati na ako, ay mapapatibay ng ulat tungkol kay Esther. Ganito rin ang naging sitwasyon ni Esther. Muntik pa ang malibol ang bayan ng Diyos noon. Pero pinatunayan ni Yehova na kayang-kaya niyang iligtas ang kanyang mga lingkod. Eto po, tigil-tigisa tayo. Ayos. Thank you, Alice. O sige, pakibuklat niyo sa aklat ng Esther. Michael, tanda mo ba kung saan nakatira si Esther? Sa Persia po, di ba? Tama. Sa Susan, kasama ng pinsan niya. Eh Alice, anong pangalan ng pinsan niya? Mardochio po. Tama, Alice. Simple at tahimik ang buhay ni Esther. Tapos, ano nangyari? Napili po siyang reyna, di ba? Ang asawa niya ay si Haring... ano ba yan? Ang hirap bigkasin. Ahasuero. Hindi kasing dali ng Michael o Alice o Ted. Dan, pakisimulan mo nga sa Kabanata 2, talata 16. Okay. Ang sabi, sa gayon ay dinala si Esther kay Haring Ahasuero sa kanyang maharlikang bahay ng ika-10 buwan, na siyang buwan ng Tebet, ng ika-7 taon ng kanyang paghahari. At inibig ng hari si Esther ng higit kaysa sa lahat ng iba pang babae. Talagang natutuwa ako kay Tura na sa mga dalagang dinala sa palasyo, si Esther ang napili ng hari. Hindi na ako nagtataka, Mesha. Puring-puri siya ng lahat, kahit ng mga gustong pumalit kay Basti. Nakita mo ba ng si Basti? Oo, isang beses. Alam mo, ang layo-layo ng ugali niya kay Esther. Ba't mo nasabi? Ang taas kasi ng tingin ni Basti sa sarili niya. Kaya ayaw sa kanya ng mga tao. Pero si Esther, kahit napakaganda niya, hindi siya mayabang. Kaya walang naiinis o naiingit sa kanya. Ibukod kayo kay Haman, unang prinsipe ng Persya. Ano siya? Ang isa sa mga prinsipe. Ibukod kayo kay Haman, unang prinsipe ng Persya. Sa utos ni Haring Ahasuero, ibukod kayo. Ha? Si Haman? Ang pinakamataas ngayon sa mga prinsipe. Pumapalakpak ang tenga niyan sa mga papuri. Ano ka ba? Alam mo namang galit sa mga Hudyo yan. Baka marinig ka. At yung magandang alalay niya, si Hamsi, magkasing yabang sila ni Haman. Kung may papatay ko sa kayabangan ni Haman. Nisha, tama na. Alam mo, Ketura, wala akong respeto sa dalawang yan. Lalo na kay Haman. Walang inisip yan kundi sarili niya. Arsa, ano ang reaksyon ng ibang babae nung mapiling reyna si Esther? May nainis pa o nainggit? Wala, Mardochio. Balita ko nga, napakapayapa ngayon sa bahay ng mga babae. Buti naman kung gano'n. Hindi kasi mapagsamantala si Esther. Kahit maganda siya, hindi niya yan ginagamit tulad ng ibang babae. Pakumbaba siya, magalang, at mabait. Oh, ayan pala si Hata. Si Hana, ang tagapaglingkod ni Esther. Sumayo ang kapayapaan, Hana. May magandang balita ka ba? Opo, isinugo ako ni Harbona, ang opisyal ng korte ng hari para ipaalam sa inyo tungkol sa ulat niyo laban kina Bigdan at Teres. Alam kong ipinaratingan ni Esther sa hari. At pinaimbestigahan po iyon. At ano ang kinalabasan, Hana? Pinabitay po si Bigdan at Teres. Hindi mapapatawad ng hari ang mga traidor. Kung hindi niyo po nalaman ang plano ng dalawang yun, baka kung ano na ang nangyari. Mabuhay ang hari, Hana. Ano naman ang gantimpala kay Mardochio sa ginawa niya para sa hari? Wala akong hinihinging kapatid.
Ginawa ko lang ang nararapat. Tama naman yun, Mardukyo, pero Wala pong nabanggit si Harbona tungkol sa Tertimpala. Kahit gusto niyang itanong at upili siya kasi tagapaglingkod lang siya. Pero inalapit niya raw po ito kay Memucan para ang mga prinsipe na ang magsabi sa hari. sumayunawa ang kapayapaan, Prinsipe Memucan. Sumaiyo nawa ang kapayapaan, Arsa. Sa iyo din, Mardukyo. Tama ang sinabi mo, Hana. Totoo ang mga sinabi niya. Pero hindi namin alam kung anong gantimpala sa iyo ng hari. Nakatalala ang tungkol sa katapatan mo sa hari, Mardukyo. Huwag mo sanang masamain, pero hindi ako naghahangad ng gantimpala. Tungkulin ko iyon. Siguradong ganun din ang gagawin ng iba. Hindi siguro. Hindi lang sina Bigtan at Teres ang may gustong matanggal sa trono ng hari. Arsam, Hata, mag-uusap muna kami ni Mardukyo. Mabuti kang tao at pinagkakatiwalaan ka sa pintuang daan. Usap-usapan sa korte ang nabunyag na plano ni Bigtan at Teres. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Pero nag-aalala ako para sa iyo, Mardukyo. Bakit? Nag-aalala ako dahil kay Haman na pumapangalawa ngayon sa hari. Alam mo namang utos ng hari na lahat ng nasa pintuang daan ay dapat yumukod kay Haman dahil ginawa siyang pinakamataas sa mga prinsipe sa kaharian. Oo, alam ko. Pero ayaw mong yumukod kay Haman. Bakit hindi mo sinusunod ang utos ng hari? Hindi ko pwedeng sundin yun. Bakit naman? Kilala mo ba ang tagapaglingkod kong yun? Oo, si Hilkias. Galit si Haman sa kanya. Alam mo ba kung bakit? Dahil isa siyang Hudyo. Galit si Haman sa lahat ng Hudyo. Pero sa lahat ng Hudyo, sa iyo kumukulo ang dugo niya. Ayaw mo kasing yumukod sa kanya. Salamat sa pag-aalala, Prinsipe Memucan. Pero hindi ko magagawang yumukod kay Haman. Bakit nga? Bakit mo ilalagay sa peligro ang buhay mo dahil lang doon? Parating si Haman. Mardukyo, utang na loob. Pag-isipan mo ang ginagawa mo. Mardukyo, ikaw na walang kwentang Hudyo ka. Bakit mo sinusuway ang utos ng hari? Hindi ako masuwayin sa utos ng hari, Haman. Tapat ako kay Hari Ahasuero. Handa akong sundin ang mga utos niya. Pero ang bagay na ito, hindi ko magagawa. Ang lakas ng loob mong sumayin ang utos ng hari na parangalan ang pinakamataas sa lahat ng prinsipe. Ha! Nag-aasa kang mas mataas kaysa sa akin. Maghintay ka lang, Mardukyo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa iyo at sa mga kababayan mo. Ayaw mong yumukod kay Haman, ha? Makikita mo, Mardukyo. Yuyuko ka rin. Itanda mo yan sa bato. Ito na nga bang sinasabi ko? Baka kung anong gawin ni Haman. Bakit ba kasi hindi ka na lang yumukod kay Haman? Kaya ng lahat. Alipin tayo ng mga Persyano, Mardukyo. Alipin! At baka naman si Haman sa hari. Ipapahamak mo tayong lahat. Hilkias, mag-ingat ka sa pananalita mo. Isang opisyal si Mardukyo. Bakit mo ba sinusubay ang utos ng hari, Mardukyo? Bakit? Hilkias, anak ko, supling ka rin ni Abraham. Kasama ni Moises ang mga ninulan mo nang tinigtas sila ni Jehovah mula sa Ehipto at sa kamay ng mga Amalekita. Nakalimutan mo na ba? Eh ano namang kinalaman nun sa ngayon? Wala na tayo sa Ehipto. Nasa ilalim tayo ng batas ng mga Persyano. At dapat nating sundin ang utos ng hari. Mardukyo, bakit Arbona? Mukhang masamang balita ang dala mo. Oo, napakasama. Alam mo, nasusuklam sa iyo si Haman at sumumpa siya maghihiganti dahil ayaw mong humbod sa kanya. Arbona, ano ba yun? Magsalita ka, Arbona. Ano yun? Ano nangyari? May pinalagdaang utos si Haman sa hari laban sa mga Hudyo. Mga kababayan ko. Katapusan na natin. Narinig kong pinag-uusapan yun ni Memucan at Karsena. Nagbayad yata si Haman sa hari ng 10,000 talentong pila. 10,000 Para talentong ipatupad ang gusto niya. Ano ang utos, Arbona? Anong gagawin ng hari sa mga Hudyo? Ewan ko. Pero siguradong nakakatakot yun dahil balisang-balisa sila Memucan at Karsena. Mardukyo, kung bakit kasi opisyal ka pa naman ng korte, tapos ikaw pa ngayon ang magpapahamak sa amin. Mamamatay tayong lahat.
Makinig ang lahat ng nasasakupan ni Haring Ahasuero, mula India hanggang Ethiopia, sa lahat ng 127 nasasakupang distrito. Ayon sa utos ng hari, maghanda ang lahat ng satrapa at gobernador at prinsipe at ang lahat ng tao sa 13 araw ng 12 buwan para lipulin at puksain ang lahat ng Hudyo, mga kabataan lalaki at matatandang lalaki, maliliit na bata at mga babae, at mandambong ng samsam sa kanila. Kung anong nakasulat, iyon ang magaganap sa pangalan ni Haring Ahasuero. 13 na Adar. Tandaan niyo ang araw na yun. Walang isa man sa inyo makakaligtas. Kasalanan to ni Mardukyo. Sabi na nga ba, ipapahamak niya tayo dahil sa pagsuway niya sa hari. Pero dapat tayong magkaisa. Wala ka talagang... Sa ating lahat, si Mardukyo lang ang nagkalakas ng loob na sumunod sa batas ni Jehovah. Ipinahamak lang tayo ni Mardukyo. Patawarin nawa tayo ni Jehovah at gantihan niya nawa ang mga gustong manakit sa atin. Anong pinagsasasabi mo, Mesha? Kinalimutan na tayo ni Jehovah. Iniwan na niya tayo para mamatay sa mga kamay ni Haman. Ano pa magagawa natin? Wala na! Mamamatay tayong lahat! Ang mga kababayan ko, maawa-awa si Jehovah, ang Diyos ng Israel. Nakabalik na ba si Hata? Hindi pa kay mahalan. Kanina pa po siya umalis. Dalawang kasuotang ipinapabigay niyo kay Mardukyo. Kamahalan? Bakit po kaya nakatelang sa si Mardukyo at nakaupo sa harap ng pinto ang daan? Tagapaglingkod siya sa korte. Ano po kaya ang problema? Ewan ko, Birka, pero nag-aalala ako. Makatarungan at mabuting tao si Mardukyo. Sana makumbensya siya ni Hatak na tumayo mula sa alamo at hugasan ang kanyang sarili at isuot ang mga kasuotang ibinigay ko. Dali, Varuna, parang may dumating. Tingnan mo kung sino. Masusunod ka, mahalan. Mahal na rin. Nandiyan na po si Hatak. Anong sabi niya? Ayaw daw pong tumanggap ni Mardukyo ng kaaliwan. Ayaw niya? Ipinabalik po niya ang kasuotang pinadala niyo. Ano? Pinabalik ang kasuotan? Siguradong napakabigat ng pinagdadaanan niya. Ano kayang nagpapahirap kay Mardukyo? Varuna, papasukin si Hatak. Masusunod po. Hatak, hindi nakinig sa iyo si Mardukyo, hindi tinanggap man ang kasuotan? Opo, kamahalan. Ayaw po niyang tumanggap ng kaaliwan. Napakatindi po siguro ng pinagdadaanan niya. Magmadali ka, Hatak. Bumalik ka sa kanya at alamin mo kung bakit. Ngayon na, puntahan mo siya. Opo, kamahalan. Hindi ko maintindihan. Ang lungkot siguro ni Mardukyo. Siguradong malaki ang problema. Kasi hindi basta-basta iiwan ni Mardukyo ang tungkulin niya sa pintuang daan. Niuupo doon ang nakatelang sako. Kamahalan, ipagpaumanhin niyo po. Pero narinig kong usap-usapan ng mga likod ng hari na may maiimpluwensya kalaban si Mardukyo. Meron po kasi mga ayaw kay Mardukyo. Ano man ang problemang yon, malalaman natin. Pabalik na siguro si Hatak. Varuna, parang may dumating. Tingnan mo kung si Hatak yon. Tiyak na may balita siya tungkol kay Mardukyo. Opo, kamahalan. Hatak, anong balita kay Mardukyo? Ipagpatawad niyo po, kamahalan. Pero talagang nabibigati si Mardukyo. At mabigat ang dahilan. Napakasama ng balitang natanggap niya. At hindi lang po si Mardukyo yung apektado. Anong ibig mo sabihin? Isang kautusan ang tinatakan ng singsing ng hari. Kautusan? Ayon sa panukala ni Haman. Haman? At ihahatid po ito ng pinakamabibilis na mensahero. Ha? Pero ano yun, Hatak? At bakit masyadong nag-aalala si Mardukyo? Dahil nanganganib po siya. Pero hindi lang po siya kamahalan, kundi lahat ng kababayan niya. Kababayan
nalaman ko po na si Mardukyo ay binhi ni Abraham, isang Hudyo. Naku, si Mardukyo. Ayaw pong yumukod ni Mardukyo kay Haman kahit utos pa ito ng hari. Kaya isinumpa ni Haman na lilipulin niya si Mardukyo, pati na ang Hindi. lahat ng kababayan ni Mardukyo, lahat ng Hudyo. Ano nang mangyayari sa amin? Ito po ang kopya ng kautusan ng kamahalan Ang kautusan? na ipinadala ni Mardukyo para makita niyo ang natatakdang sapitin ng mga Hudyo. Pero hindi lang po yun. Kabilin-bilinan po ni Mardukyo na sabihin sa inyo ang utos niya. Patawad kamahalan. Pero ito ang mga salita ni Mardukyo para sa inyo. Ang ibig sabihin nito, malilipol kami sa 13 ng Adar. Malilipol ang lahat ng Hudyo sa kamay ng mga Persyano. Kawawa naman ang mga Hudyo. Pero paano nangyari ito? Bakit papayagan ni Jehovah na mangyari ito sa kanyang bayan? Hata, may sinabi pa ba si Mardukyo? Opo kamahalan. Inutusan niya po akong sabihin sa inyo na kayo'y pumaroon sa hari at mamanhi para sa inyong bayan. Ang Reyna? Hudyo rin gaya ko? Supling kayo ni Abraham, ang Reyna, isang Hudyo. Pero mga alipin sila. At ngayon, may kautusan. Paroroon sa hari? Ako, nang hindi ipinapatawag? Paano? Ano bang iniisip ni Mardukyo? Ano ba itong pinapagawa niya sa akin? Hata, Mahal na Reyna, bumalik ka kay Mardukyo at sabihin mo sa kanya na nabasa ko ang kautusan. Nadudurog ang puso ko para sa aking bayan. Kung wala lang ako dito sa bahay ng hari, magsusuot din ako ng telang sako. Pero napakahirap ng ipinapagawa niya. Alam ng lahat na sino mang pumaroon sa hari nang hindi ipinapatawag. Ang isang iyon ay ipapapatay. At kahit nga si Vasti, hindi nakaligtas sa galit ng hari. Tangi lamang kung iuunan sa kanya ng hari ang hinugto ang sentro. Siya ay mananatiling buhay. Kung tungkol sa akin, 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Pero dapat akong kumilos. Kaya lang, paano? Magmadali ka, Hata. opo kamahalan. Pero Reyna Esther, paano mo, kamahalan? Bakit nangyari ito? Ano nang mangyayari sa atin? Bakit kayo ilalagay ni Mardukyo sa peligro? Hindi ba napakadelikado noon, kamahalan? Napakahirap naman ito. Ano, iisipin ng hari kung paroroon kayo ng hindi pinapatawag? Baka isipin niyang pangahas kayo. Oo, gaya ni Vasti. Pero ibang-iba kayo sa pangahas na babaeng iyon. Pero paano na kami mga Hudyo? Naawa ko sa mga Hudyo. Pero para isakripisyo ng Reyna ang sarili niya, parang imposibleng ipagawa yun ni Mardukyo. At bakit gustong lipulin ni Haman ng mga Hudyo? Oo. Bakit? Kamahalan! Bakit pinapapunta kayo ni Mardukyo sa hari? Bakit? Bakit niya kayo hihiling ang mamanhig para sa inyong bayan? Alam kaya niya na? Isa rin ako, Hudyo. Pero hindi niyo sinabi sa amin. Walang nagsabi sa amin. Oo, pero supling ako ni Abraham. Pinsan ko si Mardukyo. Pinsan, ang Reyna, isang Hudyo. Pero alam kong tama ang ipinapagawa sa akin ni Mardukyo. Hindi ko kailanman pinag-alinlangalan ng ipinapagawa niya sa akin. Para ko ng ama si Mardukyo. Siya ang kumukup sa akin pagkamatay ng mga magulang ko. At higit pa sa kabaitan ng isang ama ang ipinakita niya sa akin. Pero itong ipinapagawa niya ay... Kamahalan! Isipin niyo! Kasama kayo sa mapapahamak sa 13 ng Adar. Dahil sa pangalang ito ni Haman. Paano pati ang Reyna ay pwedeng mapatay? Walang gagawa noon. Paroroon kayo sa hari nang hindi pinapatawag. Baka ipapatay kayo bago niyo pa man masabi ang kahilingan niyo. May iba pa sigurong paraan. Tiyak na meron. Sana magbago ang isip ni Mardukyo. Sana maisip niya, Huwag kayong mag-alala. Tiyak na may paraan si Jehovah. Laging may pagsang-ayon ni Jehovah si Mardukyo. At sigurado ako na sa pagkakataong ito, kikilos si Jehovah. pero anong saysay kung pagpunta niyo sa hari? Kung mamamatay naman kayo? Dali, parang nandyan na si Hata. Ano ang sabi ni Mardukyo, Hata? Paumanin kamahalan.
Kinausap ko po si Mardoqueo gaya ng iniutos niyo. Oo, Hata. Anong sagot niya? Gayon pa rin ang mga salita niya, kamahalan. Wala pong nagbago. Wala nang pag-asa. Wala na. Pero alam naman niya ang kalagayan ko. Bakit pinapapunta pa rin niya ako sa hari? Tanggapin man ako ng hari, hindi naman niya alam na Hudyo ako. Hindi niya alam. Kung basta ako paroroon na sasabihin sa kanya ang totoo, baka isipin niya, nilinilang ko siya. Nahahati ang puso ko. Hindi ko maaating na makita ang kapahamakang sasapitin ng mga kapwa ko Hudyo. At ang mga kamag-anak ko, ano na lang ang mangyayari sa kanila. Pero bakit ipapagawa sa akin yun ni Mardoqueo? Bakit? Mahal na Reyna. Kamahalan, Hata. Baka hindi mo naman nilinaw sa kanya. Sinabi mo bang 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari? Paumanhin, kamahalan. Pero sinabi ko sa kanyang lahat ng iniutos ninyo. At ang isinaysay ko sa inyo ay ang eksaktong pananalita ni Mardoqueo. At sinabi rin po niya ang mismong mga salitang ito. Huwag mong akalain na ang sambahayan ng hari ay higit na makatatakas kaysa sa lahat ng iba pang Hudyo. Hindi! Sapagkat kung lubusan kang tatahimik sa panahong ito, ang kaginhawahan at katubusan ay babangon mula sa ibang tao para sa mga Hudyo. Ngunit kung tungkol sa iyo at sa sambahayan ng iyong ama, kayo ay malilipol. At idinagdag po ni Mardoqueo, hindi natin alam, baka ang pagkakataong katulad nito ang dahilan kung kaya ka nagkamit ng maharlikang dangal. Dali, pumaroon ka kay Mardoqueo at ihatid mo ang sagot ko sa kanyang hiling. Sabihin mo sa kanya ang salita ni Reyna Esther. Yumaon ka, tipunin mo ang lahat ng Hudyong nasa Susan at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain ni uminuman sa loob ng 3 araw. Ako rin, kasama ng aking mga kabataang babae, ay mag-aayuno at paroroon ako sa hari na hindi ayon sa kautusan. At kung mamamatay ako, mamamatay nga ako. Ganoon nga, Panginoon kong Hari, hinihiling ng mga tagapamahala ng Lydia na patuloy silang makakuha ng materyales sa Syria para sa kanilang proyekto na otorisado niyo mismo. Bakit napakatagal naman nilang matapos? Ano bang ginagamit nila? Sinto? Kalokohan. Ang lakas naman ng loob nilang humiling ng ganyan? Hindi maaari. Anong susunod, Nemukan? Isang kinatawan ng India ang gustong makipag-usap sa inyo, mahal na Hari. Sandali, hiling niya, Nemukan. May nakikita akong nakatayo sa may looban. Sino yun? Aba, si Esther, ang reyna. Lumapit ka, aking reyna. Lumapit ka para marinig ko ang gusto mong sabihin. Iniunad ko ang aking ginituang sentro dahil nakasumpong ka ng lingap sa aking paningin. Panginoon kong Hari, ang inyong alinang babae. Ano ang sadya mo, O Esther na reyna? At ano ang iyong kahilingan? Kalahati man ang kaharian, ipagkakaloob ko sa iyo. Kung sa hari ay wari ng mabuti, pumaroon nawa ngayon ng hari na kasama si Haman sa piging na inihanda ko. Isang piging? At gusto mo rin magpunta si Haman? Kung sa hari ay wari ng mabuti, at kung nakasumpong ako ng lingap sa iyong paningin, Wari ngang mabuti yan. Matutupad ang iyong kahilingan, Esther. Ipatawag agad si Haman ayon sa mga salita ni Esther. Mas susunod, aking Hari.
dumating kayo. Nasaan na yung iba? Gusto kong sabihin sa inyong lahat ang pinakamagandang pagpapalang natanggap ko. Siguradong magandang balita yan, Ama. Dati, kung hindi kayo galing, nakasimangot kayo. Pero ngayon, ang saya-saya niyo. Talagang masaya ako ngayon, Dalton. Alam ko na! Siguro, napayakod yun na ang walang kwenta. Pero wala nang makapagpapasaya pa sa atin, kundi ang makitang nangingisay sa tulos ang hudyong iyon. Makitang pinuputol ang mga kamay at paa niya at marinig siya nagmamakaawa. O tumatawag sa Diyos niyang si Jehovah para iligtas siya. Diyos? Hindi ba matagal nang iniwan ng kanilang Diyos ang mga Hudyo? Alipin na natin sila ngayon. Dating mga Persyano. Persyano? Isa kang agagita. Nag-aastang prinsipe ang hangal na Mardokyong yon. Hindi na siya magtatagal, Ariday. Bilang na ang araw ng mga Hudyo. Malilito sila sa 13 ng Adar. Talaga, Ama? Paano niyo ginawa yon? Gamit ang singsing na to. Ang singsing. Ibinadala na ang utos sa pinakamalayong nasasakupan ng kaharian. Ang singsing na panlagda ng hari. Napakatalino mo, mahal kong asawa. At hindi lang yun. Inibitahan ako ni Reyna Esther sa Peking kasama ang hari. At bukas, imbitado na naman ako. Ultimo ang reyna. Ikaw ang pinili para sa ganitong karangalan. Kailangang karangalan naman. Oo. Pero hanggat nasa pintuang daan ng hari ang Hudyo yun, hindi ako matatahimik. Ang tagal pa ng 13 ng Adar. Ba't niyo pa hinihintay ng araw na yon? Ano bang pumipigil sa'yo? Mapangalawa ka sa hari. Bakit pagtatagalin mo ba ang hudyong yun? Ipabintay mo na siya. Ano bang hinihintay niyo, Ama? Magpagawa ka ng tulos na 50 siko ang taas. At bukas, sabihin mo sa hari na bitayin doon si Mardokyo. Saka ka pumunta sa biging ng reyna. At magdiwang ka. Maganda yung bungkain nyo. Sige, gawin natin yan. Dalton, siguruhin mo masimulan na ngayon ang tulos na yan. At bukas, pagkagaling ko sa Peking, dapat nakatitin na doon si Mardokyo. Teka, parang dumating na ang iba ko. Dapat malaman nila ang magandang balita at magdiwang tayo. Ating gabi na. Ba't hindi ako makatulog? Dati, pagkagaling mo sa Peking, tulog na ako bago pa lumapat ang likod mo sa higaan. Ano bang gumugulo sa akin? Harbona! Opo, Panginoon. Harbona, bakit hindi ako makatulog? Paumanhin ka, Pahalan, pero hindi ko po alam. Parang may gumugulo sa isip ko. Ano kaya yun? Harbona, ipakuha mo ang talaan ng mga pangyayari sa mga panahon. Titingnan ko kung anong dapat kong lutasin para makatulog ako kahit kaunti. Ayaw kong aantok-antok pagpunta muli sa biging ng aking reyna. Masusunod, Panginoon. Bakit hindi ako dalawin ng antok? Baka meron akong hindi naaasikaso. Pero ano yun? Ba't ngayong gabi? Nagalit kaya sa akin ng mga Diyos? Meron kaya akong napagkaita ng katarungan? Narito na po ang iskriba, Basahin mo ang aklat ng mga tala at eskriba. Masusunod, Panginoon ko. Saan po ako magsisimula? Kahit saan. Umalik ka ng mga ilang taon. Tapos umatras pa tayo kung kailangan. Salamat po, Panginoon. Nang taong maging reyna si Esther, sina Bigtan at Teres, dalawang opisyal ng korte ng hari, mga bantay pinto ay nagalit at patuloy na pinagtangkaan ang buhay
Haring Ahasuero. At ang bagay na ito ay nalaman ni Mardukyo, isang tagapaglingkod sa bintuang daan ng hari, at kaagad niyang sinabi kay Esther na reyna. Nakipag-usap naman si Reyna Esther sa hari sa pangalan ni Mardukyo. Kaya ito ay siniyasat at nang maglaon, sina Bigtan at Teres ay ibinitin sa tulos. Oo. Ang dalawang walang kwentang bantay bintong yun. Buti na lang at nandyan sina Esther at Mardukyo. Harbona, anong karangalan at dakilang bagay ang iginawad kay Mardukyo? Wala po, Panginoon kong hari. Wala. Alam ko na kung bakit hindi ako makatulog. Naggalit ang mga Diyos. Isang katapatang hindi nasupihan. Ano ang dapat gawin sa lalaking kinalulog ng parangalan ng hari? Ano ang dapat gawin, Harbona? Dapat itong aksyonan. Iniligtas ni Mardukyo ang buhay ng hari. Dapat matagal na siyang nagatimpalaan. Kailangan ko na tagabay. Sino ang narito ng ganitong oras? Harbona, sino ang nasa looban? Kung ikalulugod ng Panginoon kong hari, natanaw ko po sa bintana si Haman na nakatayo sa looban. Si Haman Makamo? Nang ganito kaagad? Tamang-tama ang dating niya. Papasukin siya. Masusunod, Panginoon ko. Ngayon, malulutas na ang problema at huhupa na ang galit ng mga Diyos. Panginoon kong hari, sumayin niyo nawa ang saganang pagpapala ni Ahura Mazda. Lumapit ka, Haman. Halika. Natutuwa akong makita ka. Karangalan ko pong mabigyan ng pagkakataong makausap ang hari ng ganito kaaga. Isang malaking karangalan na ito. May gumugulo sa isip ko, Haman, at hindi ako makatulog. Kaya gusto kong marinig ang mungkahi mo. Kaligayahan ko pong pagsilbihan kayo, o dakilang hari. Meron akong itatanong. Ano ang dapat gawin sa lalaking kinalulog ng parangalan ng hari? May iba ba bang kalulundang parangalan ng hari bukod sa akin? Kung tungkol sa lalaking kinalulundang parangalan ng hari, magdala sila ng damit na isinusuot ng hari at ng isang kabayo na sinasakyan ng hari at ng maharlikang puto. At ilagay ang pangangasiwa sa isa sa mga maharlikang prinsipe. At damnan nila ang lalaking kinalulugdang parangalan ng hari. At pasakayin nila siya sa kabayo, sa liwasan ng lungsod, at isigaw nila, ganito ang ginagawa sa lalaking kinalulugdang parangalan ng hari. Maganda ang mga sinabi mo, Haman. Dali, kunin mo ang damit. Opo, Panginoon. At ang kabayo, gaya ng sinabi mo. Opo, Panginoon. At gayon ang gawin mo kay Mardukyo na Hudyo na nakaupo sa pintuang daan ng hari. Kay Mardukyo? Oo. Gaya ng sinabi mo, Haman. Tiyakin mo matupad ang lahat ng sinalita mo. Ang Hudyong si Mardukyo? Oo. Ang Hudyong si Mardukyo na nakaupo sa pintuang daan. Dali, Haman. Masusunod, Panginoon kong hari. Ang Hudyong si Mardukyo? Bakit nangyari sa akin ito? Ako si Haman, na anak ni Hamedata ng Agagita. Ngayon, makakatulog na ako ng malimlim. Kumuha ka ng damit ng hari? Oo, damit ng hari. At ibinihis mo yun sa Hudyong si Mardukyo? Oo, oo. Pati ang kabayo ng hari? Di mo ba maintindihan? Inutusan ako ng hari. Wala akong nagawa. At ipinarada niyo ang Hudyong yun sa mga lansangan ng lungsod? Oo, oo. Kung tumangki ako, ipapapatay ako ng hari. Ano, Haman? Haasta-asta kang hari tapos? Magtigil
galing kumalap. Tantanan niyo ako ng katatanong niyo. Ang hina mo pala. Ikaw tong nagsasabi, may iba pa bang kalulugdang parangalan ng hari bukod sa akin? Nakakaya ka! Kung mula nga sa binhi ng mga Hudyo si Mardoqueo, di ka mananais sa kanya, Haman. Mabibigo ka! Teka, may dumarating. May dalawang mga kabayo. Si Harbona at isa pang opisyal ng hari. Bumaba si Arbona. Papasok na siya sa looban. Prinsipe Haman, nandyan ba si Prinsipe Haman? Nandito ako. Pasok kayo. Anong mensahe niyo? Prinsipe Haman, ipinapasundo kayo ng hari para sa piging na inihanda ni Reyna Esther. Kailangan na po tayong umalis. Naghihintay po ang hari. O Esther, aking reyna, kahali-hali na ang iyong talino gaya ng mga hiya sa iyong korona. Hindi ba, Haman? Anong masasabi? Panginoon, walang sinabi kinang ng korona niya. Kumpara sa kanyang ganda. Tila di sapat ang talino't ganda para pawiin ang iyong lungkot, Haman. May bumabagabag ba sa'yo? Kumapagabag? Wala po, kamahalan. Mukha nang walang sigla ang inyong likod. Kumpara sa inyong ningning at ganda. Basta nandiyan kayo, sino ba naman ang isasaya? Yan ang gusto ko sa iyo, Haman. Napapatawa mo ko. Akala ko rin malungkot ka. Pero sabi mo nga, sino ba naman ang malulungkot basta't nandyan ang reyna? Inom pa tayo. Ngayon, Reyna Esther, sabihin mo na ang iyong kahilingan. Ano ang iyong pakiusap, o Esther na reyna? Mangyari ang ibigan yun sa iyo. Kalahati man ang kaharian, ipagkakaloob ko sa iyo. Kung nakasumpong ako ng lingap sa iyong paningin, o hari, at kung sa hari ay wala ng mabuti, ibigay nawa sa akin ang aking kaluluwa at ang sa aking bayan. Ang iyong kaluluwa? Buhay ng iyong bayan? Pinagbili kami, ako at ang aking bayan, kaming mga Hudyo, upang ipulin, patayin at tuksain. Kung ipinagbili kami bilang mga alipin, mananahimik na lang sana ako. Ngunit ang pananahimik ay hindi angkop kung iyon ay ikapipinsala ng hari. Ha? Sino ang naglakas loob na gumawa ng gayon? Ang kalaban, ang kaaway, ay ang masamang taong ito na si Haman. Si Haman? Siya nga, tingnan mo kung paano siya mamilipit sa takot sa iyong harapan. Si Haman? Ipinagbili ka niya at ang iyong bayan upang patayin? Paano nangyari ang kataksilang ito sa aking palasyo? Opo, aking hari, dahil isa akong Hudyo, at gustong ipapatay ni Haman ang lahat ng Hudyo sa iyong kaharian. Panginoon kong hari, di ba sabi ko sa inyo, may isang bayan na masuwayin sa inyong mga batas? Sinungaling siya, aking hari. Nagtatrabaho mabuti ang mga Hudyo para sa inyong kaharian. Pero tapat kami kay Jehovah, ang Diyos ng Israel. At yan ang dahilan kung bakit ayaw sumamba ni Mardoqueo kay Haman. Kaya gumawa ng paraan si Haman para lipulin kami. Dahil lang sa napupuot siya kay Mardoqueo. Si Mardoqueo? Ang kinalulugang parangalan ng hari? Opo. Haman, hindi ko ito mapapatawad. Sinagal mo ang pasensya ko. Lalabas muna ako. Panginoon kong hari, o Esther, aking reyna, bakit mo ginawa to? Maawa ka sa akin.
Bakit tumingin sa akin ng napakatalim ang iyong maaamong mata? Paano namutawi sa matatamis mong labi ang masasamang salita? Ako ang tapat mong lingkod, Reyna Esther. Tignan mo, nakaluta ako. Hindi ko naman alam na kabilang kasabayang yun nalilipulin. Esther, aking Reyna, alam mo namang hindi kita kayang saktan. Kausapin mo ang hari para sa akin. Nakikinig siya sa lahat ng sinasabi mo. Pakisuyo, parang awa mo na. Haman, umalis ka na. Inuutusan kita. Huwag! Parang awa mo na. Paano na ako? Ako ang punong prinsipe ng Persia. Bawiin mo sinabi mo. Magsumamo ka sa hari. Baliw ka. Umalis ka na. Lumayas ka ngayon din. Mga gwardiya, Harbona! Traitor ka, Haman! Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Gusto mo bang kakasain ang reyna dito mismo sa palasyo? Hindi, Panginoon kong hari. Parang awa niyo. Nagkakamali kayo. Harbona, kubarin mo sa kanyang sising ko at alisin mo siya sa harapan ko. Panginoon kong hari, may kailangan ko po kayong nalaman. Meron ba? Ano yun, Harbona? Sabihin mo. May itinatayong tulos si Haman para kay Mardukyo na tapat sa hari. Nasa bahay po iyon ni Haman, 50 siko ang taas. Talhin niyo si Haman at bintayin siya doon. Huwag! Nagkakamali kayo. Bawa kayo. Huwag! Oh, mahal na Reyna, ibang-iba ang kinalabasan ng ika-13 ng Adan kaysa pinangangambahan natin. Oo, Penina. Talagang pinagpala ni Jehova ang kanyang bayan sa pamamagitan ni Mardukyo. At sa pamamagitan niyo rin, kamahalan. Opo, kamahalan. Nang lakas loob kayong pumaroon sa hari nang hindi pinapatawag, naisip ko, may gayon din kaya akong pananampalataya sa aking Diyos na si Vishnu o gayong pag-ibig sa aking kababayan. At kung namahama kayo, kamahalan, tiyak na kami rin. Hindi ko po kayang ginawa niyo. Pero kamahalan, mula nang lumabas ang utusan ni Mardukyo, itinuring ko na rin Hudyo ang sarili ko. Naririnig niyo po ba? Ang ingay ng labanan. Palapit ng palapit. Ano po kayang nangyayari? Hindi ko alam, Penina. Tawagin si Hata. Opo, kamahalan. Natutuwa akong malaman, Varuna, na nananampalataya ka kay Jehova. Siya'y Diyos na nagliligtas at hindi niya pinababayaan. Ano pong may paglilingkod ko, kamahalan? Hata, ano nang nangyayari sa labas? Hindi pa po namin alam. Pero huwag kayong matakot. Hindi kayang pasukin ang kaaway ng silid nyo. Napapaligiran po kayo ng inyong matatapat na kaibigan at taga-suporta. Talagang iniligtas tayo ng ating Diyos na si Jehova, mahal na Reyna. Ang mga gwardiya sa labas ay parang isang hukbo ng malalakas na kawal. Opo, itinalaga ng hari ang pinakamahuhusay ng sundalo para bantayan ang bahay ng reyna. Lahat sila ay tapat sa hari at sa mga Hudyo. Aba, pati sina Prinsipe Memucan at Prinsipe Karshena ay nagpadala ng kanilang mga kawal. Malaking pagpapala kayong lahat sa akin sa makasaysayang araw na ito. Kaumanhin, kamahalan. Kanina pa po naghihintay sa labas si Mardukyo. Dali, papasukin mo siya. Nandyan na po siya sa pinto, kamahalan. Kuya Mardukyo, butit ligtas ka. Nag-alala ako sa'yo. Ako rin para sa iyo. Pero alam kong binabantayan ka ng tapat na mga kawal ng hari. Pero ang mga kababayan natin, kaya ba nilang ipagtanggol ang sarili nila? May armas ba sila? Paano nila protektahan ang kanilang sarili? Hindi natin alam. Pero sa buong distrito, lahat ng Hudyo ay nagsama-sama sa mga Diso para lumaban sa mga gustong manakit sa kanila. Waring lahat
lahat ay natakot sa mga Hudyo. Pero may tutulong ba sa kanila para ipaglaban sila? Tutulungan tayo ng mga kawal ng hari na nakahimpil sa mga garrison sa Luzon. Maging ang mga prinsipe, satrapa, gobernador at mga gumagawa ng gawain na ukol sa hari ay tutulong sa mga Hudyo dahil sa utos na inilabas ng hari. Lalong lumalakas ang ingay ng labanan. Oo, dahil naglalabanan ang mga Hudyo at ang mga kaaway nating nakapwesto sa palasyo ng Susa. At may mga sumama sa atin para ipaglaban tayo. Pakinggan niyo, ang ingay ng labanan ay naging hiyaw ng pagpupunhi. Pero na, tingnan mo kung sinong dumating. Opo, kamahalan. O Panginoong Mardokyo, ito isang araw ng pagbubunyi. Daan-daang kalaban ang napabagsak namin at napatay na rin ang mga anak ni Haman. At mahal na Reyna, may pagbubunyi na po sa palasyo ng Susan. Pero marami pa pong natirang kalaban. Tumakas sila. Ano pong gagawin namin kung makagat na ang dilim? Maganda ang balita mo, Elias. Pero hindi buo ang tagumpay ng mga Hudyo kung may matitira tayong kaaway. Esther, makipag-usap ka sa hari. Esther, aking reyna. Mardokyo, nagtagumpay ang mga Hudyo sa Susan. Sa palasyo ng Susan, 500 lalaki ang napatay ng mga Hudyo, pati na ang 10 anak ni Haman. Mardokyo, kumusta ang mga Hudyo sa iba pang nasasakupang distrito ng hari? Wala pa pong ulat sa amin, mahal na hari. Pero handang-handa po ang mga Hudyo. Nagsama-sama sila sa mga lungsod at binabantayan nila ang aming kababaihan at maliliit na bata. Pero may isang bagay pa, O Hari. Ano ang iyong hiling, Reyna Esther? Ipatutupad iyon. Kung sa hari ay waring ng mabuti, pahintulutan nawa ang mga Hudyong nasa Susan na gawin din bukas ang ayon sa kautusan ngayon. At ibitin nawa sa tulos ng 10 anak ni Haman, sa mismong tulos na pinagbitinan sa kanya. Gawin iyan bukas na bukas. Mardokyo, maglabas ka ng utos sa Susan. Ang bangkay ng 10 anak ni Haman ay ibibitin at magtipon-tipon ang mga Hudyo sa Susan. Bukas, 14 ng buwan ng Adar para lubusin ang kanilang tagumpay. At maghanda sila ng piging sa buong kaharian at magkaroon ng malaking pagsasaya ang bayan. O Mardokyo, Panginoon ko, napakalaking pagpapala sa mga Hudyo na ikaw na ngayon ang pangalawa kay Haring Ahasuero. Tama si Hilkias, Kuya Mardokyo. Naging dakila ang pangalan mo sa gitna ng mga Hudyo at kay laking pagpapala mo sa ating mga kapatid dahil lagi mo inuuna ang ikabubuti ng ating bayan. Patawarin mo ako. Nag-alinlangan ako nang tumanggi kang yumukod kay Haman. Alam ko na kung gaano kahalagang manampalataya kay Yehova na ating Diyos. Hindi na ako mag-aalinlangan sa kanyang salita, ni sa kakayahan niyang tumupad ng pangako. Maganda ang sinabi mo, Elias. Ngayon, tandaan ng lahat ng Hudyo ang araw na ito. Isusulat ito sa mga dokumento para sa lahat ng Hudyo sa nasasakupang distrito ni Haring Ahasuero, sa malapit at sa malayo, upang itakda ang 14 at 15 araw ng buwan ng Adar bawat taon bilang araw ng piging at kasayahan at pagpapadala ng pagkain sa isa't isa at ng mga kaloob sa mga taong dukha sapagkat iniligtas ni Yehova na ating Diyos ang kanyang bayan. Wow, ang galing! Oo nga, mas na-appreciate ko ngayon ang ulat na to. Ako rin, Alice. Kasi ganyan-ganyan ang sitwasyon natin ngayon. Ano ang gagawin natin, Kuya Ted? Oo nga, kuya. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Sa ngayon, pinupuntahan na ng Panginoon ang mga grupo sa ating komunikasyon. Mamaya, magbibiting kami pag may nakuha ng sapat na impormasyon. Pero ito ang tiyak. Dapat nating ihanda ang ating puso sa darating na mga pagsubok. At ano ang tinuturo sa atin ng ulat tungkol kay Esther? Alam ko,
Sige nga, Alice. Na kailangan po natin maging matapang gaya ni Esther. At kung magiging matapang tayo, ililigtas din tayo ni Jehovah. Pero paano ba nagpakita ng katapangan si Esther? Di ba nung pumunta po siya sa hari nang hindi pinapatawad? Kahit alam niyang pwede siyang mamatay. At sa mataktika niyang pagbubunyag kay Haman. Tama. At kung hindi naging matapang si Esther, siguradong pati siya napahamak. Si Mardukyo naman, Hindi siya yumukod kay Haman. Nanindigan siya kahit na yung ibang Hudyo hindi. at yan mismo ang dapat natin gawin. Dapat na handa tayo ipagkatiwala kay Jehovah ang ating buhay at manindigan sa kanyang mga batas at simulain. Gaya ng ginagawa ng maraming kapatid natin sa ibang lupain. Kaya nating harapin ang anumang pagsubok. Alam natin sa takdang panahon, ililigtas tayo ni Jehovah sa parang hindi natin inaasahan. Talagang napatibay po ako, Kuya Ted. Kailangan natin mag-ipon ng katapangan ngayon. At dapat tayo magtiwala kay Jehovah. Alam ko na, bakit hindi tayo manalangin para magkaroon tayo ng lakas ng loob gaya ni Esther at Mardukyo? Sige kuya, pwede bang kayo na ang manguna sa panalangin? Oo, sige. Talagang napatibay tayo ng dramang yan. Maraming salamat, Brother Escribano, at sa lahat ng kasama ko sa paghahanda at paghahalap ng drama. Marami tayong natutuhang mahalagang aral tungkol sa lakas ng loob at pananampalataya sa napanood nating drama. Taglay ang mas matibay na determinasyon ng manatiling matatag. Tumayo tayo at awitin natin kay Jehovah ang awit bilang 27 na may pamagat na pumanig kay Jehovah. Pagkatapos ng awit, maaari